Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa ating bagong channel, The General's Opinion. So itong channel na ito is alternate or backup channel natin in case na mapasara o magurgor ni Lisa Ismags ang ating General's Opinion, yung active na channel para sa political vlogs, no? So itong channel na ito is walang politika na pag-usapan, more on wholesome life, sharing my experiences, hoping na may ma-share ko sa inyo na positive values, hoping na may matutunan kayo sa buhay ko. Okay, itong video na i-share ko sa inyo is yung nag-harvest ako ng aming organic vegetables. Isa po kaming mag-asawa, organic farmer kami. Kasi gusto naming mabuhay ng malusog. Kaya kahit mahirap po ang organic farming, organic kami. So habang nung kasagsagan ng pandemic pa ito habang nagtatago kami sa aming farm, nagtanim na rin ng mga gulay na so habang hinaharvest ko ang aming organic na gulay, in-explain ko na rin kasi nagsisimula ng aking vlogging journey noon. Saan ko gagastusin ang income pagdating ng panahon na may income ang aking YouTube channel. At salamat sa Diyos, very faithful ang Diyos. Dahil napakalaki na po ang ating income. Salamat po, lalo na sa mga SWS, Social Welfare Subscribers, hindi nag-skip ng ads. Nako, grabe na yung ating Talaandig 10 City. I tell you, magbisita ako next week doon. Mag-upload ako ng videos, yung napakagandang kalagayan nila. Dito ko na i-upload ang update sa Talaandig 10 City sa channel na ito. Hindi na ako mag-upload doon sa General's Opinion kay pang politika lang yun. Okay? So, enjoy itong video habang nag-harvest ako ng organic vegetables. Nandito ako ngayon sa aming garden farm, mag-harvest ng iba't ibang organic vegetables. Magluto kami ng pinakbet. Ayan, talong, mamaya sili, what's that, ampalaya, papunta doon. Habang mag-harvest ako, gusto kong dagdagan ng kwento yung itong pag-YouTube vlogging ko. Ulitin ko, hindi ko ito pinangarap. Ang aking youngest daughter ang nag-udyok sa akin na sabi niya, sige na di, i-focus mo na yung pag-vlogging mo sa YouTube. It's an accomplishment, milestone sa buhay mo. Tapos sabi niya na, alam ko, hindi mo ina-after yung earnings mo sa YouTube. But then, yung earnings mo na yan, later on, pwede mong magamit para sa pagtulong sa iyong kapwa-tao. So, doon ako na antig. Yung sabi ng anak ko na pagtulong sa aking kapwa-tao. Why? Alam ng anak ko, yung aking advocacy is tumulong sa mga nangangailangan sa buhay. Lalo na dito sa Mindanao, ang daming mahirap. Ang mga kapatid nating mga katutubo, ang daming mga tribo dito, hirap na hirap. Mga kapatid nating mga Muslims, naghirap din. So, kahit retired na ako, pinagpapatuloy ko pa rin yung ganong adhikain sa pagtulong. Sa ngayon, salamat sa Diyos at may pensyon ako bilang retiradong general at dinagdagan pa ng administrasyon na ito ang aming pensyon, dinoble.
So basically, sobrang-sobra na sa aming mag-asawa yung aking pensyon, plus mayroon pa akong trabaho as consultant ng isang multinational company, sagingan, Unifruti Tropical Philippines. So may income din ako. So salamat sa Diyos, hindi ko na kailangan talagang kumita. But then, itong YouTube vlogging na ito, na-inspire ako yung sabi ng aking anak na by the time na mag-earn ka na sa iyong mga vlogging, gagamitin mo yan para sa gagamitin ko daw yon para sa pagtulong sa aking mga tinutulungan na totoo nga naman. So ito na, siniseryoso ko na ang pag-vlogging. At salamat sa mga friends ko na tumutulong sa pag-recruit ng mga subscribers. Nako, hindi ko na isa-isahin. Nakakatuwa. Ang mga friends ko na, nung nalaman nila nga nag-vlogging ako sa YouTube, nako, kanya-kanyang recruit. March 24 ako simula sa pag-create ng YouTube channel, at hindi pa ako ang nag-create dahil hindi ako marunong. My thanks to Rene Chua, my good friend. Siya yung nag-volunteer na mag-create ng YouTube channel. Tinuruan niya ako, yun, nandun na. So, March 24, wala pang isang buwan. Today is April 17. So, 3 weeks lang. Ang aking subscriber na ngayon is I think 325. Sabi ng isa kong friend, dati kong estudyante nung nasa high school pa sila, high school teacher ako, sabi niya, "Sir, ang bilis naman ng iyong ng subscriber." Nung naka 200 na, sabi niya, 2 weeks pa lang, 200 na. So ngayon, 3 weeks, 325 na. Sabi ko, bakit? Mahirap bang ng subscriber sa YouTube? Nung tinignan ko nga yung mga friends ko na yung tumutulong na sa akin, tinignan ko may YouTube channel din sila. Naku, I was shocked to see yung isa kong kamag-anak, 5 years na ang kanyang YouTube channel, 21 pa lang ang kanyang subscribers. Ganon din yung iba. Nako, pahirapan pala itong pagsusubscribe sa YouTube. Pahirapan pala. So ako, again, sa mga friends ko, kayo na po yung gumagalaw para maka-recruit ng mga subscribers. Nako, may salute and gratitude to all of you dahil naniniwala kayo sa aking adhikain sa pagtulong, kaya kayo nang nagre-recruit. Ulitin ko, sa ngayon meron ng 325 subscribers in just 3 weeks. So ibig sabihin na 100 subscriber per week. So sabi ng anak ko, pag naka 1,000 subscriber na daw ako, at ilan yon? 40,000 hours, total viewing hours, kikita na daw ako sa YouTube. Ganun ba? So na-challenge ako na, pwede palang pagkakitaan ang pagbablogger.
So it's a very exciting experience, and I'd like to make this statement sa inyo mga subscribers, mga kaibigan, and in testimony ng Diyos. Pagdating ng panahon, maka 1,000 subscribers, may 40,000 viewing hours at my income, I'd like to make this commitment. I will never touch a single centavo from those earnings. So ulitin ko po, laking pasalamat ko sa Diyos. I am receiving the pension of a 2-star general. Dahil ganyan po ang sistema sa armed forces. 1-star general ako nag-retire, ang pension ko 2-star general. So medyo malaki. Then meron pa akong sweldo as security consultant ng Unipruti Tropical Philippines. So sobrang-sobra na. Lord, why me? There's so much blessings. Tapos ito na naman, kikita ako ng income sa YouTube. Salamat po Lord, tatanggapin ko. But then I promise, hindi ko nagagalawin whatever income na makuha ko sa YouTube pagdating ng panahon. And I believe it will come dahil sa tulong ninyo mga subscribers and friends. Gagamitin po ito, lahat ng income sa YouTube pagdating ng araw, pagtulong po sa mga nangangailangan. Ulitin ko, mga katutubo dito sa Mindanao, naghihirap sila. Merong isang high school dito sa Malaybalay City, Luyungan Indigenous People's High School, the only tribal high school in the Philippines. Ang 7 tribo dito sa Bukidnon, ang mga anak nilang mag high school diyan mag-converge sa Luyungan IP High School. Nung wala pa'y pandemic at doon sila mag-stay in sa kanilang school. Why stay in? Kasi taga malalayong lugar sila. Nasa bundok-bundok ng Bukidnon. Ngayon, mag-stay in sila sa high school, wala silang pagkain. Awang-awa ako sa mga estudyante and I made a commitment na tutulungan ko sila. So, sa tulong ng aming company, Unipruti Tropical Philippines Incorporated, nagsimula na kami nagpatanim ng dragon fruit, abaka at saka adlay. Ayun, may kunting kita na. At pag sa tulong ninyo, sa pagsusubscribe ninyo, panunod ninyo, pagdating ng panahon na meron akong income, ang perang income sa YouTube, gagamitin para sa pagkain ng mga estudyanteng katutubo sa Malaybalay para hindi sila magutom. Hindi po kaya ng kanilang parents na pakainin, supplyan ng pagkain ang kanilang anak na nag-aral kasi sila mismo sa bundok hindi rin makakain dahil sa hirap sa buhay. Okay? Pangalawa, yung mga kapatiran nating Muslims dito sa Mindanao. Right now, I have friends, sinusuportahan kong mga workers sa Maranao Tribe, dyan sa Lanao, sa Maguindanao Tribe, sa North Cotabato, at sa mga Muslim Iranon Tribe. Mga kaibigan ko, I am giving them support right now. Kung mayroon ng income itong YouTube vlogging na ito, again, my commitment to God and to you, my subscribers, partners, ibubuhos natin ito pagtulong sa mga nangangailangan. So,